To the ladies, to the mothers inside the MPL arena, you all deserve to be appreciated. And with that, we'll be going back to the action as in a few minutes, we'll be heading on to Game 2 between the international rivalry of Aurora Gaming and Onyx Philippines. At nagbabalik na nga tayo sa papalapit na bakbakan ng Onyx Philippines and Aurora Gaming matapos makasecure ng Game 1 ng Aurora Gaming in a dominant fashion towards the late game. Hintayin natin kung ano nga ba ang pwedeng ibaon ng Onyx Philippines na reset para sa Game number 2. And for playoff stakes, pasok naman na sa playoffs ang Onyx Philippines pero wala pa rin kasing nakakakuha ng number 2 slot sa Falcons and Onyx in terms of the upper bracket. So kailangan pa rin manalo ng Onyx Philippines kung gusto nilang umasa towards that upper bracket slot. Onyx ang pipili ng Broken Walls, isa sa mga neutral maps with a blue side pick as well. Palitan lamang and of course sa isang bagong mapa na naman tayo. Magbabago lang naman yung hatakan ng pagong dyan at saka yung, alam mo yun, feeling ko dito pumapabor ang Onyx Philippines. I mean, nakita naman na natin na mahilig sila mag-invade. And kapag bukas yung mga pader, opportunity para sa kanila, nakikita nila opportunity yun eh. Usually ang mga opportunity, di ba, naghihintay kayo ng pintong bumubukas. Eh kung wala ng pinto, yung mismong pader na yung bukas. Tama naman. Pwede ka nga naman makapasok ng basta-basta. Pero itong Aurora, tingin ko talaga expertise nila Expanding Rivers. This is not the only season na malakas sila dito sa Expanding Rivers. That's also true with the previous season. So, ang ganda rin ng pagkaka-utilize sila kanina. Lalo na dun sa pagbibigay nila ng farm kay Deep, kay Doming Kite. Every time na mapapauwi niya si Savero, nakakapag-double A agad siya, nakaka-participate siya sa mga neutral objectives. So, allows them. So, tingnan natin kung ang Onyx Philippines with the Broken Walls is this their map as well? Parang ito ba yung mapa na pwede mong ibigay sa kanila? Silipin natin in terms of average heart rate at objectives. Mababa ang BP ni Kirk. 79 compared to number 2 Lansu na 81. Kalmado lamang kapag nagkakaroon ng objective fights. I mean, to be honest, pare, nakaka-stress bang para sa iba yung pagsusone? Bilang explainer, ibigay nyo na sa akin to. Parang ang masaya pa nga. Masaya pa nga kami pag objectives eh. Masaya eh. Gusto namin yung nakikita namin yung jungler tapos magtitripan namin. Masaya yun. Alam mo, hindi lang ikaw masaya. Si Wolf masaya din Totoo yan yan, totoo yan. Di ba? Mang zone-zone. Zone-zone na talagang scout-scout lang, aurahan mo lang. That's why, parang yun yung mga exciting na bagay pag-explain kapag palating na nga yung mga neutral objectives. Kasi gawa na ng paraan eh. Oy, shoutout nga pala doon sa tropa ni Demon Kite, si Pang Zone. Ayan, gustong-gusto din yun Mang Zone. Legends lang ang nakakaalam kung sino si Pang Zone. Ang rason kung bakit naging hari ng Dark Continent dito si DK. And ngayon na nagbabalik na tayo sa ating game number 2. Obviously, hindi gumana yung naging estratehiya ng side ng Onyx Philippines doon sa blue side nila with that Suyo as well. Nakakuha naman ng mga early picks pero again, as you said, yung turning points doon ay yung unti-unting nakapag-ipon din si Doming Kite with early rotations in the mid lane via the Expanding Rivers. The revival of the Doming double as we head on to our Game 2 drafting phase after Aurora Gaming securing Game number 1. Blue side naman ngayon ng Onyx. Actually, blue side ng Onyx Philippines ngayon. Nagkapalitan sila. Aurora naman ang nasa red. Okay, so Harley, pwede nilang i-prioritize din kung sakali. But we also know na yung Claude ay kailangan na nga sagutin dito ng dalawang team. So I feel like yung Onyx, there is a merit na sila yung magbaban ng isa sa Harley or Suyu para kung sakali, mapwersa itong Aurora na hindi magkaroon ng magandang trade. Good ban on the Phobius, I feel like, para sa Onyx Philippines dahil naging problema talaga si Edward in the previous game. Tsaka ini-eliminate din yung threat ng isang Harriet na mapunta sa Aurora. Hindi siya first pick worthy pero since sinanggal na itong Freya, lumiliit ang pool natin dun sa Golden. Oo. And in terms of gold lane pool naman, parang meron kasing tiering ng mga, alam natin, ang the best dyan ngayon. Claude, Carrie, sino pa ba? Harit. Ito yan. Tapos parang merong naliligaw na Moskov kung gusto mo ng ibang win condition. Tapos everything else, counter pick na lang eh. That's right. So, actually, di ako magugulat kung ibaban dito yung Suyu or Harley para sa Onyx Philippines. But there's also the merit na magban ng isang Zushin or in fact, yung Kalea. Wow. Okay, that's interesting.
Well, actually, nakita din natin yung ganitong klaseng banning face kanina. Yeah, As far as I remember, Kalea, third ban, blue side. Parang mayroon na katang nauuso ngayon na hindi pa natin nakikita Well, na red side Kalea strat. Oo nga parang nakikita natin na trend yun ng parang priority ban. But at the same time, si Light kasi to eh. So, talagang maaasahan. If you are Aurora, kung sakaling pumunta sa iyo yung Kalea, ayaw mo namang ibigay yun kay Brusco. So that's the reason why they banned it. Now, it opens up Marcel, tapos yung Harley, as well as Suyu. Dami pang bukas. And the Jushin, obviously. And katulad ng sinabi mo kanina, no, si Zushin ay isa talaga sa mga, kung sino man makahawak nito ay kayang mag-control ng maaga. Pero for the side Yun. of Aurora, ayaw na nilang i-respa na ibigay yung Zushin na ito muli kay Super Prince. Marcel or Harley Suyu. Yan lang ang pagpipilian ng Onyx. Harley and Suyu almost parehas na yung keyring nila. Parang talagang pwede nang pagpalitin na basta-basta. So that is Harley. Claude ba agad para sa Aurora to? Parang matapang na ako kung sakaling mag-cloud ng maaga. Pero alam mo yung saktong tapang lang na safe pa rin. Pero kung ako papapiliin, Dominkite na yun eh. At this point, nakita natin kung gaano kainit on that Claude in game number 1. Naniniwala ako sa momentum pare. Kapag may warm up na yung kamay mo, Valen Claude. malaki ang chance. But we're gonna go for the Valentina. And the Suyu agad. Papapiliin nila ang Onyx kung kayo ba mag-Claude or kami yung mag-kukuha ng Claude. And this means na kailangan magbago ng idea dito ng Onyx Philippines. Ang typical na pinangsasagot sa isang Valentina sa ngayon ay Eve. Pero meron ding Gord option. Parang tingin ko sa ganito na hindi mo pa alam kung ano ipipili ng Aurora. Parang ang hirap mag-decide kung ipaprime mo ba yung Eve or yung Gord agad. So I feel like in this scenario para sa Onyx, lalo na walang Phobius, pwede na silang mag-Arlot. Sa mga gustong-gusto nilang i-prioritize. And then, that is Claude, of course. Tsaka OG comfort pick din ni Kirk yun eh. Yung Arlot. Doon nga unang na-pick up sa RG si Kirk during his rookie days. And with that clock locked in para dito kay Savero, ano kaya ang idadagdag ng Onyx Philippines? Eve or Arlot. Okay. That is Hilda. Hilda. Yeah. Oy, pero flex pick to. Flex pick kasi. Nakita natin to kanina mula sa Falcons na maaga silang kumuha ng Hilda. Pero ang ending nun ay napunta din lang sa Rome. Ang lakas mga mama ng Hilda eh. Ang solid ng Hilda pick dito kasi parang yung Valentina ayaw niya nakatapat ang isang Hilda and that's also true with Suyu. Kung sakaling Roman to, maganda agad yung pick. So Aurora will have to look for a solid damage output na parang pwedeng tumunaw sa isang Hilda. Kurt, usually na mga Kimi ginagamit doon sa Grisera pat late game pa yon. And of course yung Harit na pwedeng piliin naman ng Aurora mismo. Oo, tsaka yun din kasi yung nakilala talaga kay Doming. Yung Harit na ginamit ka ng paulit-ulit. Hindi na tayo magtataka kung yan nga ang kanyang kukunin. It's going to be the Harit locked in para dito kay Doming kahit one of the best Harit players in the world, especially after that M-Series run. Back to the banning phase we go. Nagkakahanap pa ang side ng Onyx Philippines sa kanilang potential XP, Roam, and Gold. So medyo mahirap mag-ban if you're Aurora. Siguro pwede mo na i-pry na lang si Prince. I guess yung Eve as well as yung Gord, yung mga potential na mga bans dyan up against Prince. Tingin ko din yung Kimi. Pwede rin consider din dito ng Aurora. Whereas for Onyx, they're gonna be looking for roam bans perhaps. Tipong Gatot Kacha, tsaka well, marami silang, hindi na kailangan problema nyo Kalea. Loyi. Interesting. Magmo-Moscow. Ay, di na. Nakaharit na sila. Oo, nakaharit na eh. Anong pinaplano nila dito? Lalim ng hugot nila dito Malalim talaga pare. Kasi kung maaalala mo, nilaro na ng Omega yung Harley Claude Louis composition with a Marcel. Yeah. And wala pang kumukuha ng Marcel dito. So I think taking away the Louis coming in from Aurora, baka nabasa na nila, napapunta na doon yung kinakawa ng Onyx Philippines. Yung band Gatot Kacha and Hylos, kung ikaw yung Onyx, Sora. Dahil din naman din sa existence ng Valentina sa other side. Actually, magandang reminder dito sa Onyx. Kung sino man yung nag-remind ng Sora band, it's really good for the team. Ngayon, para sa Aurora, ano kanilang ibang prior dito? Feeling ko Super Prince hero ulit eh. Eve na lang siguro maganda, no? Yeah. As the band, I mean, para dito sa Aurora. Kasi sa mga nagiging sagot na ngayon sa isang Valentina. And as of now, no, yung Valentina, wala pa naman masyadong maaagaw ng ultimates kung titignan ang side ng Onyx Philippines. And gusto ko din lang sabihin, mga kapatid,
grabe ang dagundong ng mga drums natin dito Oo, mula eh. sa Aurora and Onyx Philippines. Talagang nagsasagutan ng pares na communities. And we were talking about this Eve earlier. Ito ang tatanggalin ng side ng Aurora Gaming, locking in their final ban. Katulad ng sinabi mo, Wolf, is going to be Super Prince Heroes Yes. na uubusin ng side ng Aurora. At para sa Onyx Philippines, tatanggalan pa ba nila ng karagdagang hero si Edward? In that regard, Terizla yung magandang iban para sa kanila dito. Yun din yung isa sa mga magpapahirap sa isang Hilda kung sakali. At syempre yung Claude na nag-activate ang Body of Smith na constantly laban sa isang Terizla. Mas maganda rin ba? Yung medyo nakaka-annoy din kung ikaw ay isang Claude. So mas maganda at worth it na iba na rin yung hero na yon. At the same time, you always have to think about the lapu-lapu mula kay Edward na kahit pa minsan hindi yung perfect na hero na gamitin pinang-counter pa rin. Glue. Wow. Okay. So, ngayon may pagkakataong kumuha na siguro si Edward ng hero niya dito. Nabanggit kanina ni Wolf, mga lapu-lapu option. Pwede rin naman Terizla. Oo, yung mga ganun no? Yung mga basic lang pero malakas. Okay. Pero yung gatot muna ang kanilang kukunin. Ang Sinabi Ignite natin na Hero. dapat iba ng Onyx. Pero at least makukuha pa rin ito ng Aurora at stable pa rin naman for them. This time, ang matitira sa kanila is the Zetian actually for Onyx o kaya naman yung Gord. Between those two heroes, Gord ata yung best para dito sa Onyx. Pero kailangan may combo kasi yun. So, either kukuha sila ng isang Alice para dito kay Kirk. Kaya naman isang... okay, so that's Hylos. Wow. Okay. Ang Hylos secured. So, ibig sabihin ba nito ay Kirk locked in na Kirk locked in. on the Hilda. Oo. Okay. Magbabalik ba ang YSS Gold ni Sabero? Hindi. Meron na silang Claude. Ay, may cloud na pala, may cloud na pala. Mid lane ang kailangan. Zetian or Gord? Ayan na. Okay. There you go, Gord ang kanilang pipiliin. And sabi mo kanina, Wolf, kailangan nila ng combo. Anong combo ng Onyx Philippines? Tutusukin? Tusok, tsaka tusok and bola. Tusok at buga. Tusok bounce. Oo. Tusukin mo at bugaan mo. Ang daming mga options dito para kay Edward. Pwede siya mag-Alice. Kaso pwede, I think Terizla yung minamata din talaga natin dito. Pero pwede sila maging offensive. Like, imagine na lapu-lapu dito para kay Edward. Parang walang pipigil mula sa Onyx. Oo, parang libre yung talon doon sa Gord. Anytime na lalabas yung Mystic Dash ay biglang may Pilipinong tatambay sa mukha. O kaya, Kasi kung Dragon. magbabalik nga ba ang Lapu-Lapu Edward or ang Terizla pick o none of the above ba ang Dragon. sagot? Yusong. And yun. he's gonna go for the Arlot instead. Napakadaming crowd control na nagmumula dito sa side ng Aurora and meanwhile for Onyx Philippines, anong pwede natin ma-expect mula sa kanila? Combos during team fights. At syempre kailangan ma-take advantage yung Sigma pattern coming out from this Harley nitong si King Kong. Kung ang Sigma pattern ay nakadikit sa isang suyo dati, ngayon nakikita na natin yung Orange Gambit na ginagawa ng Onyx Philippines. Expect na itong Onyx ay pupunta doon sa Kramer o kaya naman doon sa Rock Ursa nitong side ng Aurora. So, with just the Katot Katsa as well as this Valentina, enough ba to para mapigilan yung pag-jungle invade ng Onyx Philippines? Well, malalaman natin yan sa pagpasok natin sa Land of Dawn for game number 2. Isa sa mga pinaka-importanting laro para sa Aurora at hindi lamang Aurora ang nakatingin dito kundi pati TNC Pro Team. Kung babalikan natin yung mga stakes natin towards the playoffs of Season 17, nanonood ngayon ang TNC Pro Team dahil kung manalo ang Aurora dito kontra Onyx Philippines, tama ba? Kumpirmado Ang teams. nalaglag na ang Eliminated. TNC. Tama. Oh my At gosh. kompirmado rin na upper bracket ang Falcons. But for them, they're not confirmed to the playoffs yet. Oo. Grabe, no? Ibang klase Uy. ang mga stakes na to Ito na naman. Inuna, pre. Hindi orange first, hindi purple first, green first. Green. At kalaban pa. Iba yung pattern na Wow. ginagawa ni King Kong. Ayan na. Grabe. Sa lagubang naman. Oo, ang tawag dito ay huwag ka munang maingay. Magugulat ka na lang. Wala na. Quiet. Huwag kayo maingay, huwag kayo maingay. Maingay. Oh my God. Yung maliit na lang yung natira. Isa't kalahati ang nanakaw pero mukhang alam na, kumpirmado na rin para kay Light kaya naman babantayan na rin yung purple ba pero nandyan na mga bodyguard. Brusco and Super Prince makakapag-jungle ng payapa ang Onyx Philippines. Ay, baka King Kong. Grabe. Natira yung baby ipis dun sa... Baby ipis na lang. Pero I think hindi sa lahat ng pagkakataon pwede mo magawa to.
back siya lang ata at Harley ang kaya mag-pull off ng ganitong klaseng rotation. And it also, kailangan ba purple mag-start yung kalaban mo? Oh, and kadalasan, no, parang yung oras kasi ng pagpunta. Teka lang, si Kirk naiwan. Ayun na, mabibigyan natin si Kirk dito. May nakasalubong pang unbreakable. At first blood, napakaganda ng bawi ng Rora doon, ha? Parang nawala lahat ng green na ninakaw na nagmula sa Onyx Philippines. Aurora Gaming equalizing. Actually, makakalamang pa ng bahagya lamang. Pero level 4 pa naman si King Kong. At dito talaga nagsisimula ang laro para sa Onyx Philippines. Makaka-snowball pa ang jungler ng Onyx. Yeah. Well, they can. Magaling naman talaga magpiloto ng isang Harley. Itong si King Kong. Oy! Oh! Ay, naku mo! Publican pa! Napakatapang ni Sabero, pre! Bitin pa pala yung damage ng Art of Thievery. Round 4, round 4. Pero hindi susukuan ni Sabero to, ha? Hindi susukuan. Tinatanggal lang. Round four! Wala. Yung shields, pero habang nangyayari mga bagay na yun, nakuha na pala ni Demon Kite yung pagong sa ibaba. Kaya Oy, teka lang, may ibang balak! Nandun pala si King Kong, nandun yung Summer Force, pero Buhay! hindi pa rin nila mapapatay. Grabe! Lahat binuhos na kay Demon Kite, hindi pa rin mapatay. Oh my! Outplayed ang dalawang members ng Onyx. At yung pagsugal ng Onyx na pumunta dun sa top lane, ibigay yung turtle na pasama para sa kanila. Ang dami pang spells na kinamit, pati yung ultimate. Pero Doming kahit buhay pa rin dun sa may top lane. Sometimes hindi mo talaga kailangan pumatay para masabing may na-outplay ka. The fact na ang daming nasayang kay Doming kahit doon at nakapagong ang side ng Aurora ay malaking bagay na para sa side ng Aurora Gaming. Si Brusco, however, Bobby ng Mystic Crush, patay din si Brusco dito. Dahil si Light, sinalo lang niya yung ultimate, yung Deadly Magic. Nako, nagkakaroon ng mga misplace dito ang Onyx, ha? at saka tumataas na rin. Ano, teka lang, may 2v1 na naman. Ano ba? AOG, ako nagtawag ng kuya, buti na BMI. Itong si Savero. Pero dahil doon, marami siyang maiiwan. Pati yung katapon, pre. Oo. Pati yung cart na iwan niya. Napakasakit. At napakaganda para sa Aurora. Napakasakit para sa side ni Savero na ilang beses niya tinatry na i-outplay itong si Doming dun sa may top lane. It ended up na siya pa yung napatumba na matindi at nawawala na ng control sa early game ang Onyx Philippines. At sa ngayon, no, in the driver's seat na nga ang Aurora Gaming. 30 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. If you are Onyx Philippines, do you go for the trade instead kaysa lumaban sa isang turtle fight? Parang naghahanap si King Kong na pwedeng agawin. Ni-retry na lang niya palayo. Aabot naman ang kanyang retry sa upcoming turtle fight. Maliban na lang kung out of nowhere ng blitz. Yes. To be fair, King Kong nakakakuha naman ng gold na kailangan niya pati yung XP. Pero hindi ito magiging enough. They have to still answer kay Doming. Isa sa mga favorite heroes niya from the previous seasons. Napakalupit na gumamit ng isang Harith. Will it be enough? Heptasis for Kirk. Ah, naka-damage. First item, Heptasis. May masamang binabalak dito si Kirk. At sisimulan na nga ng Aurora Gaming ang pangalawang pagong. Ang huling pagong ay napunta sa kanila ng walang contest. Okay, tingnan natin na Edward. Tumama yung hampas dito. And Ayun, this time nahuli na ay naman. nahuli na naman si Kirk. Alam nila, Hempasis gamit yan eh. Wala namang kulat yan eh. Andun yung AOG, tinamaan din si Super Prince, flickering of force niya. Oh, So no. ngayon, nagamit na rin yung kanyang Revitalize. At tatanggapin na niya ang kanyang kapalaran na mamamaanan na sa kamay ng Aurora. At ikalawang pagong ay pupunta rin kay DK. Did you see that box? Mula sa Aurora, 5 sila. Dun sa pag-punish nila doon kay Kirk. Tapos yung pag-punish nila kay Brusco, buong-buo yung box ng Aurora. Keys to victory natin sa kanila i-maintain yun at mukhang talagang sinasa puso ng Aurora. At paano mo naman ba kasi pipitasan ng Aurora kung tuwing papasok ka ay may kasamang apat yung gusto mong kunin. At ngayon si Savero pa, madedelikado. Light landing the taunt. Ako, Savero na pa BMI na rin. Nilapag naman ni Doming kahit yung kanyang Summer Force, pero parang sulit pa rin yun. Tumama yung stun, ayun na! Okay. Yung combo! Kaltok sa may bounce! Biglang naglako pare. Finistic Crush pre. Tusok, bola, deadly magic. Enough na. Pero kailangan pa nila na mas marami pang ganun mga plays. Okay, Blazing Duet ay Grabe gagawin ka na dun, inaabangan ni Light. Kung saan Oh, papatungo, pero Light. nasa loon ako. May BMI din naman. Light! Gagamitin! Pero napablikan din ito si Savero. Pero may Okay, nangyayari pala doon sa may bintang ibaba. Kirk ay namaalam. Same with Demon Kite. May bawi ang nangyayari dito pero na-shutdown nila si DK. Tama ba yung nakita ko na natusok yung si Minion? Parang ganun na nga. Oo, pero kahit siguro kahit na-stun naman eh, mabubuhay pa rin naman ata si ano dun eh, yung Gatot Kacha. And so far, wala pa namang malaking exchanges. At ito nakakagulat para sa akin, Wolf. Even if parang kanina pa nananalo ang Aurora Gaming sa mga laban, bakit hindi gumagalaw yung gold score? That's mainly because
of the movements mula kay King Kong, 3.5 sa ngayon. Kahit pa masasabi natin maganda ang simula para dito sa Aurora, nakapag-split push pa rin naman and Super Friends nakapag-farm dito sa may gitna. Hindi rin nakaka-double lane pa si Doming Kite basta-basta dahil in a way para pumapalag naman dito si Savero kahit na-low-gi siya. So also the reasons why Aurora has not inflated yet when it comes to the gold. Pero hindi ka pwedeng maging kampante dito, masakit pa rin talaga ang damage. Kirk, Kirk, okay, naka-hypnosis yan. Ari ko po, yung get out ay binita. Aray! Ari ko, napag-get daw nga. Napakahapde. May laban na. Pero hindi pa tapos ang mga nangyayari dahil si ang Aurora ay hawak na itong pagong. Nakuha nila, basiga siya gagamitin kay Yue. Pero makakataka siya, may nabutitirang 20% sa kanyang HP. Gagamitin din yung Revitalize ni Light. Buhay ang mga miyembro ng Aurora at ng Onyx. Pero makukuha ng Aurora yung pinakahuling pagong. Oo, tsaka tumugo lang ang side ng Aurora. Wala naman talagang namatay. So in terms ay zero trade ata ang nangyari doon. Parang maganda doon para sa Aurora kahit zero trade siya. Kasi already lamang na yung Aurora, tapos nakakuha sila ng isang turtle, tapos nakapag-farm naman itong si Savero, si Doming kahit na maganda. So he's 4.88k, tapos palakas lang itong si Demon Kite. At eventually, hindi na nila kakayanin itong si Edward. Although, War Axe ang pinili ni Edward. So usually, Oracle. Okay, Brusco, ilapag yung Glorious Pathway. At may mga pachamba-chambang stun dito si Super Prince. Chine-check lang yung mga bush. And ngayon, ito na lumubo na. No? 1.6 ang gold. Pero ang Onyx pa rin ang naghahabot eh. Oo, and kailangan din kasi talaga makakuha ng pick-off at this point for Onyx Philippines. Parang doon kasi talaga sila malakas eh. Yung pa-isa-isang target, padalaw-dalawa na mahahanap ni Brusco, yung bigla ang bubugahan ng ganyan. May damage naman sila. Sadyang hindi lamang nila matapos yung mga kills na gusto nilang makuha. At hindi lamang lumabot ng 1.5. Aabot pa ng 2K pero malalim nga si Kirk. Ang tanong ay mahuhuli ba siya ni Light? Kumakaribas na rin si King Kong ng takbo kasi nakita niya yung tatlong miyembro. Paparating na. Ay paparating na din sa ibabang bahagi. And medyo kakalmahan lang muna kasi 30 seconds bago dun sa unang Lord. Kailangan walang mamatay. Wow! 3-man stun mula dito kay Super Prince. Mapapasabi ka talaga no, when you're fighting Aurora Gaming, especially in this series, parang tuwing may sasampalin ka, sure ball na may kuya. Oo. Lagi sila nagtutulungan. At dadating tayo sa point na magkakaroon na ng Lord and Aurora will be able to activate itong si Doming kahit mas malakas na yung box sila ngayon dahil papunta rin sa third item itong Harith. At kapag na-keep nila yung box nila with the Zaman Force, kahit itong si Brusco, kahit si Kirk, kayang tunawin ng isang Harith. Sa ngayon mo kasi simulan na rin ng Onyx Philippines ang pagpwesto around this Lord area. This is the first Lord of this game. Ang tatlong pagong ay napunta sa kamay ng Aurora Gaming. In terms of objectives ay lamang na lamang talaga sila. At kakalabitin na nga nila ang Lord na ito. Hahawakan ni Light pero mukhang i-reset muna nila. Ito yung pinag-uusapan natin kanina na kapag broken walls ang mapa ay pwedeng sumayaw yung Lord nang hindi lang left and right kundi up and down na din. Yun nga yun eh. Pero may mga pokes din na binibitawan dito ang Onyx. Si Brusco ay nabawasan na ng paunti-unti. King Kong, nagmamatsyag lang. Ginamit na yung Mystic Gush. Edward ang naging target. Flicker ay na-force na rin. May hawak na Mystic Gush dito si US. Savero ay bumabasag na sa ibaba. Pero parang mapapaliko ata dito. Brusco, okay! Nakuha ni DK yung Lord. Pero si Demon ay namaalam din. AOG para kay Light. Para lang makalpas. Ngayon ang Onyx Philippines, naghahanap ng trade. Gusto sana nila si Doming. Pero parang magiging malaya ata ang paghawak nila dito sa gitna. At magiging matagumpay ang pagbasag nito. Oo, sila pa yung makabasag. That's very interesting. Mga anak mo sila ng purple. Siguro din yung Onyx, ginawang bait na lang yung Lord dito na parang mag-50-50 na lang din sila. Fortunately for Aurora, sila yung nakakuha ng Lord. But unfortunately, mawawalan sila ng Torre sa gitna. Torre dun sa may bottom lane na na-push kanina ni Savero at hindi rin nila magamit fully yung Lord. It will might be pushed up top, but Onyx, parang imbis na mawalan ng goal dito sa laban na to, sa kanila pa napunta yung lamang. At mukhang ang magiging finale ng play na yon ay kung madedepensahan nila ang Lord na ito sa may bandang itaas. And with a gourd, this seems very doable. Masastan nila si Edward pero may angulo sana for a final slash. Kaso nga lang, walang flicker. And just like that, kahit Aurora ang nakakuha ng Lord, lamang pa ang Onyx Philippines. That's why I feel na parang kakaiba yung nararamdaman ko doon sa first item na pinili ni Edward. Nabibigyan talaga siya eh. Na-force yung kanyang flicker, went for the War Axe. Typically, Fury Hammer into Oracle ang nakikita natin. But the fact na na-force out agad siya dun sa first Lord fight, hindi nagbigay ng proper na pwestuhan para sa Aurora.
At ang nakakatawang makita no, na may mga ganitong klaseng estratehiya on a macro level ang parehas na teams natin in Pharaonic Philippines. Para bang kahit hindi nila nakuha yung Lord doon, ay pwede silang pumitas ng isa dahil pati si Kirk ay naka-damage. Tandaan natin, itong Hilda na ito ay naka-heptasis at sila DK talaga yung naging target during that Lord fight. Oo nga, ang hapdi nga, no? Nakita natin kanina yung mga hampas niya, even kay Edward. Savero nakabasag na. Ako, kailangan nilang problema, or mamaya-maya ay poproblemahin na nito si Savero. Lalo't naka-flicker ito. Ang hapdi naman nun. Oh my God. Ano yung dumaplis kay Para halang ata. Yung naka-light din transient kasi, pre. naka-transion. Ay, binigyan na naman si Light. Oh my gosh. Final slash, nagamit din ni Edward. Buhay. Oo, buhay pa naman pero I think that those are very small cooldown ultimates. Parang natali yung paa bigla ng mga members dito ng Aurora sa galaw dito sa mapa just because of how King Kong was able to get 3 items ng 0 deaths. Grabe. Ito yung nalugian ng Onyx na early game. Biglang ganun lang. Nanakawan lang sila ng mga green cap sila afterwards. Napushan lang sila sa Gedli. Conceal play mula sa Gatot. Grabe. Pinasahan lang ng bola. Parang kailangan kasi talagang i-break na ng Aurora yung pattern eh. Parang at this point, mas mataas na yung cost kaysa sa sweldo. Kumbaga, yung kinikita ng Onyx Philippines dito sa mga nangyayari, kahit pa sabihin natin papiso-piso, ay unti-unti nang nagko-compound into a 2,000 gold aid. At kung sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment, makikita natin na yung core items si Super Friends ay na-achieve na rin. Mas masakit pa yung court na ito. Maganda rin yung combination ng Hardy Chaklo dahil dun sa mga magic penetration na meron sila parehas. Oh no. Kulang ata dito ng way ang Aurora para makahuli. No Wala gush. silang final slash. Mystic Gush para kay Super Friends ay nagamit din naman niya. May Mystic Gush dito si Yue pero nakikipagkatakan pa rin ha. Oo, Kanina kanina pa nakakaramdam na meron dun sa push na yun, no? At parang naaamoy niya talaga na may tao doon. Paulit-ulit lang niyang binabatuan ng baraha at mga bola kasama ni Super Friends habang hinahawakan ni Savero ang Lord na ito. Reset muna ang kanilang call. Hindi rin pwede masyadong lumalim si Brusco at Kirk dito dahil pwede rin silang bigyan. This Mystic Gush sa kamay ni Yue ang magiging susi sa pag-burst. Pero alam ni King Kong na may pwede na siyang gawin sa taas. Yun na nga, pero hahatakin ng Aurora dun sa may ibabaw na bahagi. Doming Kite at ang buong kupunan ng Aurora, hinahatak ito, reset ang gagawin. Savero napakahapde, aray ko po. Pero ilalabag yung Glorious Pathway, susugod sila. At naka-flow yung top lane. So kapag pinatagal pa to ng Onyx, lalamang sila against Aurora. Ito yung gitna, pinaforce nila dito. At sila pa bigla yung mananalo sa pagpwesto. no! Grabe! Grabe yung macro decision. At makakaisa pa ata! Naku, AOG ay nagamit din! Mabuti King na lamang ay makakatakas dito si Light. Pero si Edward, na-try nilang bigyan. Kaya lang, napakakunat lamang talaga. Babalik ulit si King Kong. Lord ay nasa itaas na bahagi na. Anong ginawa ni King Kong doon? Para bang after going to the long lane, to the short lane, anong ginawa ng Onyx? Paano nila nakuha ng libre yun? Yung paggamit nila ng mapa. Laban sa Aurora, kinlear yung top, kinlear yung mid, napareact si Demon kahit doon sa may gitna. Instantaneously yung Onyx nandun, nilatagan ni Brusco yung lupa. Akala mo walang target pero pang zone lang kasi para hindi makasilip yung Aurora. At para habang natalian Aray! ng paa, napakasakit na nga ng damage dito mula kay King Kong. This might just be an inhibitor turn going down pero ayaw nilang i-risk na. Oh no! Buti na lang nakatakas pa si Doming Kite. At nagamit niya yung kanyang dash. Oh my goodness, ganito nakahapde yung combo ni Super Prince at ni King Kong. Alam mo yung parang nalulunod ka na pala, hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Oh my And that's already one inhibitor turn it down. Onyx Philippines playing a different game, pare. Para bang nagche-chess yung Onyx dito ngayon. Kung ano-anong mga bills at mga taxes ang binibigay sa Aurora, nagugulat na lang sila pagdating ng sweldo. Eto na yun. May mga hidden charges. May mga hidden charges. Ang Onyx Philippines. Nag-subscribe ako dito pero bakit dumoble yung presyo? Wait lang ayan ito Oy, ata yung bibigan. presyo na bibilin nila against Aurora. Aray ko! Iba pa lang ata yung Ang immortality laki! na ginagamit. Kaya lang napapuna yung immortality. Mabibigyan na rin ata dito sila at namatay na rin sa kamay ni Kirk. Ay naman din isa ata din si Edward. Wala na ata siya. Savero! Ando na rin yung Blazing Ring. Puti na tumama yung stun. Agamit yung with the crown. Aabangan na DK. Pero si Doming Kite ang nakakuha noon. Nagkapatayan pero dalawa ang namaanan para sa Aurora. Bad sequencing apparently wala dito kay Savero. After nung hindi na siya nakapag-BMI. After nung paggamit niya ng Winter Crown. They did get a turret. They did get 2 kills.
Kaya lang, itong mga hidden charges nila laban sa Aurora ay nagpa-pile up, hindi pwedeng basta-basta magbigay. Of course, matutuwa ka kung ikaw ay ang Onyx Philippines na nakapag-push ka doon sa may top lane, pero hindi pwedeng basta-basta gano'n. Ang Aurora, makatapirin yung DPS nila. Edward can still land yung kanyang mga final slash. And seems like Aurora was able to defend. Still, 3.6k, Onyx Philippines. Ang pwede nilang gawin ay ulitin yung ginagawa nila kanina. At medyo swerte pa no, ang Aurora dito na yung short lane yung kailangan tignan. Kung yung long lane pa, mas malaking problema pa sana yun. Pero choice of ultimate para kay Yui dito would be the glorious pathway. Kailangan mag-ingat ng pares Ito sa na kupunan. naman. One kill could change the destiny of this game. At matatamaan na si Light ng Power Wilderness. Kirk na may hawak na Heptasis. Kinakapalan na ang kanyang pag-damage dito kay DK. At ito na ang mga Brusco Brothers ng Onyx Philippines. Tumatawid-tawid lang si King Kong dito eh. Ang ganda ng, kumbaga parang nilang pinapastol doon yung Aurora eh. Pinapadaan nila sa dito lang kanan. kayo. Dito lang kayo, walang lalampas. Kinukontrol lang ng Onyx yung galaw ng Aurora ngayon ha. Big rotation however mula dito sa Aurora game patungo sa Lord. Alam nila maraming miyembro ang side ng Kasi Onyx ito Philippines. yung long lane. At nasipa na nga rin nila, kailangan alagaan, kailangan may umuwi if you're Aurora Gaming, kundi kailangan mong ibigay yung inhibitor turret doon sa baba. Na setup na naman ng Onyx Grabe. Philippines yung mapa. Basag ata to. Yui lang ang maitatalaga in Glorious Pathway ang kanyang hawak. Ako basag. Hindi pa siya, iniisnam pa siya nung catapult. And mabilisan na atang ibaburst ito ng Onyx Philippines. Tatama yung stun. Makakalapit sila pero si Kingo pa rin na nagwagi. Ay si Demon Cat nakahabulin. Ala, si Tumama DK! na rin yung Deadly Magic. Naku po! Hindi na rin natin sa titig ng Popular Immortality. Dito ni Demon Kite. Makakatumbling din pabalik. Pero tatama yung stun against Yue. Habol si Brusco. May kantok pa siya at may kotong. Pero makakaalpas ang Aurora. 4.5k para sa Onyx. Just like that, no deaths. All push, all objectives para sa Onyx Philippines. Parang magic ang pinapakita nila dito. Onyx magic ang nakikita natin as they are able to take out yung mga objectives, pati yung mga farm ng Aurora. Hidden charges is key para sa Onyx Philippines. Grabe yung lane management ng Onyx before Iba the to? objective. Ibang klase na lane management from Onyx Philippines, Secret giving them a three-wave push and potentially Aurora dedepensa sa isang mahirap na laban. Okay, mahirap ito pero hindi pa rin naman imposible para sa Aurora. Tatamaan ng stun. Ito si Edward. Glorious Pato, ihaharang din para hindi makalapit ng tuluyan dito ang Onyx. Pero papasok si Brusco. Nandun yung Missing Gush. Napakahapde! Taralam naman dito. Final slows na kumulit tinamaan. Ngayon naman itatamaan natin na nitik dito si Edward. Siya'y mamamatay sa kamay ni Super Friends. Ngayon apat na member na dito para sa Aurora. Sumero! Kung sila tapusin ni Kurt, ang larong ito, papasok na rin ang Onyx Philippines. Kahit kukunin nila ang Game 2. Are you not entertained? Ang ating international rivalry ay aabot ng game number 3. Kabado, 20 ang mga natitirang teams na hindi papasok sa playoffs. This time, naghanap ng solusyon ng Onyx Philippines. Hinanap nila yung mga lumang plays na ginagawa nila. Nung time na usong-uso ang banana split, kinombine nila with the Lord push, sa slow push na nangyari. Hindi nakapalag ang Aurora. Na-stun sila in real life dahil sa mga ginagawa ni King Kong all over the map. Onyx magic is real. Men, ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganong klaseng lane management. Kung babalikan natin yung unang beses na ginawa ito ng Onyx Philippines against Aurora in game number 2, wala pang inhibitor turrets na bumabagsak sa side ng Aurora Gaming. It was purely slow pushes, purely lane management IQ mula sa Onyx Philippines. And we could see all of that sa ating replays. Isa sa mga pinaka-importante na part nun is yung pokes na nakita natin mula dito kay Super Friends pati na rin Rayo. kay King Kong. At parang makikita natin na kapag may nabibigyan ng Deadly Magic, even if it was Edward, kahit nga itong si Light, parang hindi kayang basta tiisin at napapauwi sila. At every time na makikita din, itong si Demon Kite, nabibigyan na rin din siya ng mga poke mula dito sa Onyx Philippines. At ang nangyayari, dahil hindi niya kaya tiisin, umaalis din siya. Super Friends. Yan na ang ating Game 2 MVP, the Monster Mage, Super Friends. Pinakita ang kanyang gourd. Kahit pa nakakonceal ang kanyang mga kalaban, malakuroko bumato ng bola, nahahanap yung mga nagtatago sa dilim. Ang sakit nung yung Mystic Projectile. Parang nakikita natin na tumama kay DK, parang 20% ng HP na tagal or even 30% sa mababang late game because of the items
Lalo na naka-Divine Glaive Truncheon. Napakasakit kapag tumatama yung Mystic Projectile. Pero it's not just that. The way that they designed yung kanilang playstyle dito, hinahawakan lang nila yung mga bush by actually utilizing yung kit na meron ng isang Harley. Napakahirap solusyonan, and it seems like Onyx Philippines have unlocked a different way to approach the game once again. Pero dati naman nila ito ginagawa, kaso iba yung upgrade ngayon. With the perfectly upgraded heroes na meron tayo, Harley, pasok na pasok sa ganitong klaseng playstyle, tapos meron kang Gord na masakit yung poke, and 2 Vision heroes courtesy of Kirk as well as Brusco. Iba, ang Grabe. dami nilang ginawa dito na macrocentric Wolf. I know it's going to be hard to dissect everything, but I want to point out some of the plays na talaga na-impress ako na hopefully ay ma-breakdown natin mamaya. Number 1, of course, yung lane management na kanina pa natin pinag-uusapan. But there's another thing na pakiramdam ko ay napaka-impressive talaga. And it's the way na kumbaga nag-all in talaga sila on certain instances na alam nating delikado para kay Savero. Katulad nito. Ayun, no? Pero para sa kanila kasi worth ito even if bumagsak si Savero dito eh. Especially kasi na alam nila na may mapupush sila, tapos makakakuha pa sila ng mga jungle camps afterwards. At kailangan din kasi isipin ng Aurora yung nagpupush ng mga tore. Talagang hindi alam na Aurora yung kailangan nilang gawin up against Sonic Philippines because they're stunned in real life. Dahil nga naman dun sa mga map movements mula sa Onyx. At isa pa, hindi pwede kasing yung updates ngayon sa how the map has developed. Especially, di ba na-update na kapag ikaw ay isang mage tapos humahampas ka sa torre, magic damage na rin yung pinang-out. So parang hindi mo talaga pwedeng ibigay kay King Kong kahit nagsisplit mo siya. At sobrang bilis kasi because of the CBR, yung second skill kasi habang active siya, magko-cooldown na yon, meron ka na namang second skill. Oo. Parang unli talaga yung dash. Pistulang ano na talaga yung Hanli, no? And ito yung mahirap na naging parte sa Aurora, no? Yung, parang tinatry nilang gapangin yung sitwasyon na to sa Onyx. Pero yung Onyx kasi sobrang bilis kung saan nanggagaling. Dumating na nga tayo sa point, di ba, na parang nung nasa last minute na Onyx na talaga yung nagdidikta kung saan pupunta ang Aurora. And as far as I remember, Wolf, nagsimula ang lahat ng ito na Onyx ang nagdikta. Not even because of their own lord, but because of Aurora's lord take. Yes. Na nag-hero ang side ng Onyx Philippines, going in for a kill against Demon Knight. Tapos, doon na nila nasimula yung pacing na yun. Na-no choice kasi si Demon kahit malayo siya dun sa Lord Dance na yun. So para makapag-steal siya, kailangan niya mag-commit yung dash niya, yung vertical niya. Oo. So ibig sabihin, madali na siyang stun afterwards. Makuha man niya yung Lord with the Soul Saver Retribution. Brusco nakahanda na for that moment. At isang stun kay Brusco will mean na tatama na yung projectile. At syempre, damage mo lang kay King Kong, hindi ka talaga mabubuhay doon. So sugal na rin yun mula dito kay Demon Knight. Pero ang naging ending, nakapush sa gitna etong mga members ng Onyx, nakakuha sila ng Torre din sa may bottom lane, tapos na-depensahan pa yung Lord. So, net positive yun sa Onyx. Mula nung point na yun, hindi na nakabangon yung Aurora dahil hindi na nila makontrol yung mapa. At napakahirap naman kasi kontrolin ng mapa when you have a combo like the Gord and the Hylos na tila ba'y pag nasa maling pwesto ka at nasipat ka ng maling oras ay talagang binibigyan. Even Edward, one of the tankier members of side of Aurora Gaming, ay no mercy. Literal, kahit di ka mamatay basta umuwi ka. Alam mo, hindi nga natin nabanggit si Kirk dito sa naging sitwasyon na to eh. Ang hapdi ni Kirk dito, in fairness, may mga times na nag-1v1 sila ni Edward eh. Pero ultimo si Edward ay napapa-atras din. I think nagmamatter dito yung mga item choices din. Ano? Kanina napansin ni Wolf yung War Axe na naging first option ni Edward na nag-cause talaga sa kanya ng hirap eh.